Hello, everyone. This is Ana Jaya Placador, and we are talking about Kaiser. So before we start, let me introduce myself. I am Ana Jaya Placador, a licensed financial educator, also an associate financial planner, registered under Registered Financial Planner of the Philippines, and also a proud Kaiser long-term care plan holder, which is one of the best HMO provider sa Philippines ngayon. Bakit po? Kasi nag-cover siya long term. Ibig sabihin po, kahit matanda na tayo or kahit retirement age na tayo, covered pa rin tayo ng ating healthcare, lalo na pag wala na tayong HMO provided ng ating company. And then, meron din siyang life insurance and savings. So tumutubo yung pera na hinulog natin dito, which is advantage kasi sa HMO, traditional HMO na meron tayo, sa short-term HMO na binibigay ng company, no? Pag na-rebayad na natin, so di natin nagamit, so hindi na natin siya napapakinabangan, unlike sa long-term healthcare na Kaiser, na which is meron tayong savings na inihintay pagdating ng panahon. Short background sa Kaiser po. So Kaiser is duly accredited with the DOH or Department of Health. Also registered in the Insurance Commission with license number HMO-2017-04-R. And likewise po, Kaiser is registered with the Security and Exchange Commission. And ang ating medical director po is si Dr. Lea Uyolo, who is an active officer of PAMOC, or the Philippine Association of Health Maintenance Organization. Kaiser po is merong accredited doctors, 12,000 and more, and counting po siya, and more than 2,000 accredited hospitals and clinics nationwide, and still po expanding and counting po sa mga marami pa po kasing mga hospitals na nagpapa-accredit sa Kaiser. And also Kaiser po is meron siyang medical center, mga clinics na si Kaiser po yung may-ari. So ayan, 9 clinics po nationwide, buong Pilipinas, and still expanding pa po siya. And then meron po tayong 24/7 hotline or call center on customer care na pwede natin tawagan if ever meron po tayong concern about Kaiser. Also, Kaiser po is meron siyang mga corporate client or corporate accounts na nag-trust po sa kanila. No, sino po ba yan na bigay ng trust kay Kaiser? So dinami-dami ng HMO company, si Kaiser po yung napili nila para mag-provide ng healthcare or HMO sa kanilang mga employees. So andyan po ang Senate, Supreme Court, Court of Appeals, PESA, and the Philippine Coast Guard. So ayan po is ang ating government na nag-trust po sa Kaiser para po mag-provide ng healthcare sa kanila. So makita natin po na si Kaiser po is a trusted company pagdating po sa pagpo-provide ng healthcare dito sa atin sa Pilipinas. Kaiser also is accredited sa mga major hospitals po na meron tayo all around the Philippines. So andyan pong St. Luke's, the Medical City, Makati Med, and marami pong iba. So makikita lang po natin yan sa website ng Kaiser, and also pwede nyo rin po akong i-ask about sa mga accredited hospital ni Kaiser. So ano po ba yung advantage ng long-term healthcare ni Kaiser sa mga traditional HMO or short-term healthcare na meron po tayo? Yun po yung kakaraniwan binibigay sa company natin o personal natin kinukuha. So unang-una po, renewal is not guaranteed with with high claims po. So pag marami tayong pag lagi natin siya nagagamit, lagi tayong nagkakasakit, so hindi po guaranteed na pwedeng hindi tayo ma-renew. Hindi guaranteed na ma-renew tayo in the succeeding years. And yearly increase of premium until age 60. So yearly po, tumataas yung premium natin every year kasi habang dumadagdag yung edad natin, so dumadagdag po or tumataas yung premium natin. Unlike sa Kaiser Long-Term Healthcare, so renewal is guaranteed, no? And then fixed premium for 7 years. So fixed po yung premium niya from the start na nagsimula tayo sa ating saving program hanggang 7 years na matapos natin is fixed po yung premium na binabayaran natin. So hindi po siya nag-i-increase.
And then sa short-term healthcare po, generally no insurance coverage. So yung iba po nakakapag-provide ng insurance pero very low po yung coverage niya. And then no accumulation of unused health fund and no return of premium from non-utilization. Ibig sabihin po niyan, fix yung health fund and hindi po every time po na pagkatapos hindi natin nagamit yung ating healthcare or HMO, hindi na po natin siya nababawi or hindi na po natin siya nakukuha. So, yung iba nga so nasasabi na sayang hindi ko nagamit yung health card ko. So, hindi siya sayang kasi it means healthy ka. No? Hindi siya sayang kapag long-term healthcare yung kinuha mo kasi sa long-term healthcare ni Kaiser, no? All unused health funds accumulate with interest. So, lahat ng hindi mo siya nagamit, nag-accumulate siya sa tumataas tumataas yung funds mo sa iyong health, and then with the return of premium up to 85% of contract price for non-utilization during the paying period. So kapag hindi tayo nagkasakit or hindi natin siya nagamit within the paying period, so no na yung ating 85%, no, up to 85% ng ating contract price is binabalik siya sa atin, no, dahil wala tayo or hindi natin nagamit siya upon paying period. What else po, no? So covers, yan, usually po, no? Ang short-term healthcare covers only up to 60 years old, no? And then pre-existing illness covered during the first year, and permanent exclusion with issue in the second years onward, no? Not flexible, not transferable, and then reinstatement limit within 30 days, and then continuous yearly yung payment term. So yun yung sinasabi natin na habang ginagamit natin siya is tuloy-tuloy yung paghuhulog natin, no? Unlike, and then may limit po siya, no? Mostly po hanggang 60 years old lang yung covered sa atin ng ating HMO na short term or habang andyan tayo sa ating company. So pag wala na tayo sa ating company, so hindi natin nadadala yung ating HMO or wala na rin tayong coverage. Unlike po sa Kaiser Long-Term Healthcare, so covers beyond 60 years old and beyond, no? Dahil up to 100 years old yung kaya tayong i-cover ni Kaiser, no? And then pre-existing po is during accumulation period, so hindi siya covered, pero pagdating naman po ng after 7th year of coverage, wala na pong exclusion sa mga pre-existing illnesses, and then flexible siya and transferable, and then pwedeng i-upgrade, and then maybe redate for kumbaga pwede natin siyang i-upgrade yung plan natin, no? And the reinstatement po within 2 years of lab policy. Ibig sabihin, for example, no, nagsimula tayo, dumating yung time na hindi natin siya nahulugan, so meron pa tayong 2 years para ma-reinstate or para mabawi natin yung ating plan, no? Unlike po kasi sa iba, no, sabi nga mga 3 years, 3 months, no, na ano na siya, no, na kumbaga na hindi na siya natutuloy or na lapse na siya. Unlike mo sa Kaiser po, no, meron tayong 2 years para po i-reinstate natin yung ating lapse policy. And then 7 years spot cash payment subjected to, yan, pwede natin, may option tayo na pwede natin hanggang 7 years lang yung ating iuhulog, no? Hindi siya continuous, unlike sa short term na hanggat ginagamit natin siya is tuloy-tuloy yung paghuhulog natin. Unlike dito sa long-term healthcare ni Kaiser, 7 years lang tayo magsisave or pwede natin i-spot cash, no? And then covered na tayo until hanggang mag-live tulong tayo or hanggang 100 years old tayo. Hanggat meron tayong funds. And then, importante rin po, no, si Kaiser po, natutulungan tayo sa ating pagbibuild na ating solid financial foundation. So, napakahalaga po kasi na ma-build natin yung ating solid financial foundation. Kasi dito po natin masasabi kung gaano katibay yung ang ating financial. No? Pag matibay din po yung pundasyon ng ating financial. Parang kagaya sa bahay natin po, no? Para masabi natin matibay yung bahay natin, kailangan matibay din yung pundasyon. So, ganun din po pagdating sa ating financial foundation. May tamang pagbibuild din po. So, sa pagbibuild ng ating financial foundation, so ang pinaka-important, ang pinaka-base foundation po talaga, dapat tayo is meron po tayong healthcare, lalong-lalong na po yung long-term healthcare kasi most sickness po is dumadating po yan, no? Pag sa age natin na retire na tayo, no, doon
kumbaga doon tayo sinisingil ng kasipagan natin, no? So doon mas important na meron tayong healthcare. Kasi most common mistake ng Pilipino pag tayo is merong pera, so nadiretso na agad tayo sa investment, no? Kung anong gusto nating ipundar, no? Bahay, lupa, solid or liquid investment. So nakakalimutan natin yung healthcare. So pag nagkasakit, may bibenta rin natin ng pahulugi yung ating mga investment. So kaya yung nangyayari, kung kailan retire na, doon pa naubos lahat yung mga naipon. So that's kaya very important na meron tayong healthcare preparation. And syempre meron tayong life insurance. Ito po kasi yung protection natin para sa mahal natin sa buhay, lalo na kung tayo is yung breadwinner. So iba po yung life insurance kung meron tayo sa healthcare, no? Kasi yung life insurance, yan po yung pag nawala tayo, yan yung magpo-provide na instant money na bibigay sa ating mga beneficiary kapag nawala tayo, or ang nako-covered lang niya ang mga health care lang po is mga rider lang niya. Ibig sabihin kagaya ng critical illness, terminal illness na kailangan critical yung ating diagnosis para ma-cover tayo sa healthcare. Unlike po sa healthcare na HMO, no? Yun yung talagang nagagamit natin pag na-hospital tayo, check-up, laboratory, kahit hindi critical yung ating mga diagnosis. And then, yan, debt management, manage natin yung utang natin. And then, emergency funds. Ito, magkaroon tayo ng emergency or pondo. Ito yung mga funds natin na nasa bank na madali nating makuha. And lastly, no, investment, build investment. And through Kaiser Long-Term Healthcare, no, tatlo na yung naibibigay sa atin para masimulan natin ating financial foundation. Kasi 3-in-1 siya, meron siyang healthcare, which is long-term healthcare, meron siyang life insurance, and then meron siyang investment. So, Kaiser din po, ito yung tinatawag nating the complete financial plan. Bakit po? No? Kasi nga, sasagot niya yung tatlong katanungan or nabibigay niya ng solusyon yung tatlong scenario sa ating buhay. So, ano po yun? No? Katanungan na, what if I die too soon? Who will take care of my family? So, ang solution dyan ni Kaiser, meron siyang life insurance or instant money na, yan, magtutuloy sa pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay if ever makunin tayo ng maaga ni Lord. And then, what if I get sick? So, ito nga po yung sinasabi natin na paano pag nagkasakit tayo, meron tayong pambayad sa hospital. Kasi ang solution dyan ni Kaiser, meron siyang healthcare. At ang maganda dyan is long-term yung ating healthcare coverage. And then, what if I live too long? No, paano naman pag nabuhay ako ng mahaba? No, ang tanong po dyan, who will take care of me? Sino yung mag-aalaga sa akin? Kasi hindi po guaranteed na yan yung mga tinulungan ko ngayon, pagtanda ko, guaranteed na andyan din sila para tumulong sa akin. No? Or sabihin ko na lang na andyan yung mga anak ko, siya na yung bahala sa aking pagtanda. Kasi nga po, pag nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya, so hindi na po ako yung priority nila. So ano ang solusyon na binibigay ni Kaiser? Philip Tulong. So meron siyang investment and long-term care na money working for us na it will take care of us. So, napoprovide niya yung 3 major financial needs na dapat meron tayo. Meron siyang investment, life insurance or income protection, and most especially, the healthcare. So, si Kaiser po is 7 years to save, and then 13 years pa na nag-grow yung ating savings, no? So, in this plan, so marami tayong plan sa Kaiser, pero in this plan, K1, sample plan, K100 plan, so meron siyang monthly payment na 5.8 and then meron siyang annual premium. Pag annual premium, so nakaka-discount tayo ng 2 months compare sa nagma-monthly and then so meron siyang contract price na 411,750. So 7 years magsisave and then fixed premium and then stop na mag-save and then for 30 years nag-accumulate yung ating savings. So during the saving period, so meron na po tayong mga benefits. So ano po yun? After 1 year natin na makapag-save, so na fully paid nating 1 year na premium natin, so meron na tayong mga benefits. So ano po yun? Annual physical examination benefits. So maya discuss natin ano yung mga kasama dyan sa annual physical examination. So dental benefits, waiver of installment due to death and disability. And then ibig sabihin po niya, for example, nawala the 7 years na magsisave pero at the 3rd year nawala yung policy holder, hindi niya pa tapos bayaran. So nawa-waive na yung plan, wala fully paid na siya and matatransfer siya sa beneficiary.
And then pag naman po due to disability or na-disable, na-aksidente yung plan holder, na-disable siya at napatunayan wala nang kakayanang magtrabaho, so napo-fully paid there o na-waive din yung kanyang premium. Na-fully paid na siya and then hindi na siya magbabayad and continuous na nag-grow yung kanyang savings. And then inpatient benefits, member choice room and board. So may choice po tayo sa room and board natin depende sa plan na kinuha natin. So and then annual benefit limit. So depende rin po yan sa plan na kinuha natin. So for K100 plan, 60,000 annual benefit limit. And then term life insurance for 20 years. Ibig sabihin po, no, after a year natin na makumpleto yung annual premium, no, yung first year premium natin is covered na or insured na tayo for 20 years. So may protection na tayo, may peace of mind tayo na naka-insured tayo. And then kapag naman po accident yung cost na times 2 po yung life insurance coverage na meron ang policyholder. And then syempre, lifetime access natin, network access natin sa mga accredited hospitals and doctors natin as long as we have funds. Ayan po, no? So annual physical examination, no? Ano po yung kasama sa annual physical examination? So chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, and ECG for 35 years old and above para sa heart natin, and pap smear po for the female na member na 35 years old and above or as required. So very important po kasi mas gusto natin yung titingnan muna natin yung para na-check natin yung ating health, no, kasi gusto natin na mas maiwasan na magkasakit tayo, no, kasi gusto natin yung prevention. So napakaganda na meron tayong annual physical na-check natin annually yung ating health condition. And then sa dental benefit po, unlimited dental check-ups, unlimited simple tooth extraction, yung mga bunot po, and then once a year dental prophylaxis, and then mga minor adjustment po. So ayan yung ating dental benefits. So after a year natin na nahulugan yung ating premium, no. And then accredited sa mga physician fee, no, mga fee natin sa mga doctor's fee, and then operating room, and then hospital intensive care, and then member choice room and board. Depende nga po yan sa plan na kinuha natin. So yearly medical benefit limit, so 60,000 after full payment of first year total premium based o sa K100 plan po. No, so annual physical examination, no, so maa-avail natin siya after the first year natin na mabayaran yung ating first year premium. And then, pagdating naman po ng extended period, so dito na po sa extended period nga po, nadadagdagan yung benefit natin. So, from inpatient benefits, so meron na po rin siyang outpatient benefits or yung consultation and check-up. So, covered na rin po yung maternity and pre-existing and dreaded diseases. So, no, yun po yung sinasabi natin na wala nang exclusion, no, anumang existing diseases or dreaded diseases meron magkakaroon tayo. And then, investment po is started na po siyang mag-grow or mag-compound 10% yearly. And then, tuloy pa rin po yung waiver of installment due to death and disability. And then, member choice room and board, ganun pa rin po. And then, continuous pa rin yung ating insurance for 20 years. And then, lifetime access natin sa mga accredited hospitals and doctors. And then pagdating naman po ng extended period, so dito nga po no nag-accumulate yung ating savings, no. Kung makikita natin, no, so ang contract price ng K100 plan is 411,000 only, but upon maturity, meron siyang 1.1 million. Kasi nga po, bakit siya? Kasi nga yearly compounding yung interest ng ating savings. So meron tayong, ito yung ating assuming na wala tayong hindi natin siya nagamit, no? Ito yung ating accumulated health benefit. So plus pa meron siyang yearly health bonus. So accumulated, nag-accumulate yung health bonus natin. Plus the long-term care benefit, ito yung cash value ng ating plan. So regardless po kung anong nagamit mo siya, no, meron ka pa ring assured value na 100,000. And then, meron din siyang long-term care bonus upon maturity, na ito yung sinasabi natin kapag wala tayong utilization
Nang within habang nagsisave tayo ng 7 years, so yung 70 to 85% po ng ating contract value is yan na binabalik po yan sa atin during the maturity period if no claim po during nagsisave pa lang tayo. Kaya mas maganda po na wala naman po tayong hindi tayo agin sa short term, no? Mas maganda po yan nga na habang may short term healthcare ka ngayon sa company mo is merong kumuha ka na, mag-prepare ka na para sa long-term healthcare mo kasi mas hindi mo siya nagagamit, mas malaki yung healthcare coverage mo or healthcare funds mo pagdating sa during the time na hindi ka na kayang i-cover ng iyong short-term HMO or wala ka na sa company mo, so mas malaki yung budget mo pagdating sa healthcare kasi mas hindi natin siya nagagamit. So, long-term healthcare, nakadesign siya sa long-term healthcare, mas maganda siya na kinukuha natin siya ngayon habang hindi pa natin kailangan kasi mas mapapakinabangan natin siya during the time we need it the most, which is the time na ayan, mas may edad na tayo, and then wala nang healthcare, short-term healthcare na nagko-cover sa atin, or wala na tayo sa company natin. And then, pagdating naman po ng maturity, no? So, anong gagawin natin sa ating maturity value, no? Sa cash value ng ating plan, so may mga option tayo, no? Pwede nating i-withdraw as cash, yung cash value ng ating maturity ng ating plan, no? So, it means kapag withdraw natin siya 100%, so nako-close na yung ating account. And then pwede na ma-withdraw only the portion of the maturity value and then the rest is iwanan lang natin si Kaiser para tuloy-tuloy siya mag-compound and then retain the maturity value with Kaiser and let it continuously grow 10% yearly. For example, no, malakas ka pa naman, so hayaan lang natin siya doon sa Kaiser para continuously nag-grow yung ating money. So unlike na kagaya ng halimbawa, kaysa patulugin lang natin siya sa bank, so ilagay lang natin siya kasi ang goal nga natin is magkaroon tayo ng healthcare as we grow old. Habang tumatagal tayo kasi nga kaya nga tayong i-cover nito as long as 100 years old pa tayo, as long as meron tayong funds or hindi pa natin kino-close yung ating account or yung healthcare natin. So, napakaganda po, no? So, may peace of mind tayo na sa ating pagtanda. So, meron tayong mag-aalaga sa atin. So, yan si Kaiser Long-Term Healthcare. And then, meron tinatawag na long-term care period kasi nga nag-decide ka na hindi mo muna siya gustong kuhain. So, pag nilagay mo siya iniwan mo pa rin siya, hindi mo siya kinuha yung cash value. So, continuous yung pag-compound ng interest. No? So, kagaya nito, yung kayang 1.6, so nilagay niya lang siya doon sa Kaiser, hindi niya pa kinuha. So, continuous yung pag-grow ng interest ng kanyang savings. No? Kaya naging 6.8 million, 6.4 million, and then at the age of 65 niya, no, na matured yung plan niya ng 42, at the age of 65 niya, no, naging 10.4 million. So, mas malaki na yung yearly lifetime health benefit natin. No? So, mas malaki na yung ating funds para sa ating healthcare. So, mas meron tayong peace of mind. So, quick recap po, no? Kaiser Long-Term Healthcare, only 7 years to save. No, meron tayong mode of payment na monthly, quarterly, semi-annual, and annual. So, 13 years of waiting to mature, no? Meron 13 years na nag-grow yung savings para bago dumating yung maturity, and then tax-free for of the total accumulated amount of the investment. No? And then meron tayong 30 days grace period. Ibig sabihin from your due date, meron ka pang palugit na 30 days para mabayaran mo yung iyong premium. And then transferable, and then PhilHealth partner and insurance commission regulated. No? Pag PhilHealth partner, ibig sabihin yan, binabawas muna yung portion ni PhilHealth and then the rest is covered by your Kaiser Long-Term Healthcare. So, yan, napakaganda talaga na makapagsimula tayo sa ating long-term healthcare ngayon kasi nga para meron tayong peace of mind. So, yan, magtanong lang lang kay direct sa akin also nag-share sa inyo ng video na to, or nag-share sa inyo ng Kaiser po. No? So, mag-appoint lang kayo sa kanya, nag-set kayo ng appointment para po ma-discuss nyo sa kanya kung ano po yung talagang goal nyo or ano po yung benefits or nababagay sa inyo or gusto nyong ma-prepare para sa inyong long-term healthcare. Ito po, no? Ito po yung isa sa mga, ilan sa mga Kaiser plan holder na nakuha po nila yung masaya nilang nakuha
yung kanilang mga maturity value. Ito po yung katas ng kanilang pinagsakripisyohan for 7 years, no? Nakuha na po nila in na benefits, no? Sabi nga, no, kapag one day, no, masasabi natin na a year from now, sana na wish natin na we had started today, no? Kasi kapag hindi natin siya sinimulan, no, dahil nga siya yung mas maganda na kinukuha natin siya habang di pa natin kailangan kasi baka dumating yung time kung kailan kailangan na natin siya is hindi na tayo maka-avail. So, we sacrifice today and then we enjoy tomorrow, no? So, yan. Masasabi mo na lang, mapapasalamatan mo na lang yung sarili mo na nagsimula ka sa yung Kaiser Long-Term Healthcare. And then kapag tayo po is na-active yung ating plan or policy sa Kaiser, so magkakaroon ka po ng sarili mong account, no? Magkakaroon ka po ng sarili mong online policy management system kasi po ngayon, no, wala na po yung papel, no? So lahat po ngayon is bibigyan ka ng accreditation, yung login credential mo para makapag-login ka. So 24/7 mamomonitor mo yung account. So makikita mo diyan lahat ng gusto mong makita or i-monitor sa iyong policy or sa yung saving program. Nandiyan po yung mga payment history mo, no? Yung health contract mo, no? And then contract provision, schedule of benefit, and then yung mga list of benefits or mga beneficiary mo, and then yung benefit card mo, pwede mo siyang downloadable siya anytime, no? Yeah, so if ever mawala man siya or ma-misplace mo, no worries kasi anytime pwede kang mag-download ulit para ipakita mo sa sa hospital. And then lahat po ng mga gusto mong i-amend or pabago sa iyong policy is dyan mo rin po maipaprocess sa iyong OPMS or Online Policy Management System. So meron kang sariling account na talagang nakikita mo at namomonitor mo ano na ba yung nangyayari sa iyong policy or talagang yung mga nababayad mo ba is na pumapasok siya. So updated ka lagi, no? So ito po yung iba't ibang klaseng plan, no? So marami tayong iba't ibang klaseng plan na meron si Kaiser, depende po 'yan sa age natin or sa ano po yung goal natin or sa target maturity natin kasi since ito is considered rin one of your investments, so kino-consider mo rin dapat yung maturity value na makukuha mo pagdating ng maturity. So kung ikaw po is 10 to 40 years old, so ang minimum plan na meron pwede sa'yo is 2.6 monthly or para lang siyang mga 80 or 80 pesos a day, no? So meron yang monthly, quarterly, semi-annual, and annual. So pag nag-annual tayo, mas nakaka-discount tayo ng 2 months. So and then yung K100 plan, so bakit po naka-highlight yan? So iyan yung recommended plan kasi nasa average lang yung kanyang premium pero malaki po yung maturity value niya. So para mas maging malinaw po yung ating malinaw sa inyo kung anong plan po yung gusto nyo para sa sarili nyo. So yan, let's set appointment po para mapag-usapan natin kung ano po yung nababagay sa inyo or sa target goal nyo para sa inyong health and retirement. And then yan po, no? So thank you again. Ako po uli ang inyong financial educator. Pag may mga katanungan po kayo, you can call me directly. No, pwede niyo akong kontakin sa aking Facebook or tawagin niyo ako sa aking mobile number or email niyo ako sa aking email. Or kung may nag-send sa inyo ng video na to or nag-share sa inyo ng Kaiser, so balikan niyo po sila para mapag-usapan niyo po kung ano po yung nararapat na saving plan para sa inyo. Pag may healthcare ka sa ganitong edad, nababawasan talaga yung iniisip mo sa buhay. Lalo na sa edad natin, maraming responsibilidad. Mas maganda yung advance ka mag-isip. Mapakalusugan man yan o pinansyal, handa ka. Alamin natin ang ibibigay na benefits ng Kaiser, mga nanay at mga popsi, no? Napaka-importante sa atin nito. Alam natin kung gaano kahirap
ang meron kang pinagdadaanan, may sakit ka, lalo na pag nag-edad ka na wala kang mabunot at wala kang mapagkunan. So this is the right time, paglaanan natin ang healthcare para anytime na kailanganin natin ng pangpa-ospital, nakasuporta yung healthcare natin at di tayo mag-aalala. Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Ang kagandahan sa Kaiser Long-Term Healthcare, pag nagkasakit ka, may pondo ka sa hospital. At pag ikaw naman ay magretiro, may makukuha ka sa Kaiser. At pag ikaw naman ay bumalik na sa ating Panginoon, na hindi naman natin masasabi, 'di ba? May maipamamana ka sa pamilya mo mula sa Kaiser. O 'di ba? Nasa Kaiser na ang lahat.